Ipanunukala ng DILG Emergency 911 sa Kongreso ang pagpapataw ng parusa sa mga nagpa-prank sa emergency hotline. Mas marami pa nga raw ang natatanggap nilang prank calls kaysa sa totoong emergency calls. Saksi si Von Aquino. 911, where's emergency? Bawat tawag mahalaga, bawat segundo hindi dapat maaksaya. Pero marami sa mga tawag sa 911, prank calls. Yan ang isa sa mga hamon na kinaharap ngayon ng Emergency 911 ng DILG na tumatanggap ng tawag nationwide. Sa tala nila mula January hanggang June 2025, umabot sa mahigit 900,000 ng prank calls na natanggap nila. Mas mataas pa nga ito sa totoong emergency calls na natugunan nila sa mga kaparehong buwan na umabot sa 33,957. Can you imagine, ma'am, resources ng gobyerno, di-dispatch, and alarming doon, yung epekto ng legitimate emergency calls, talagang na-overtikan pa nila. Kumbaga sa queuing, sila pa yung nauuna itong mga prank callers. Habang nandito kami sa kanilang call center sa Quezon City, ilang beses naming nasaksihan ang pagtanggap ng prank calls ng telecommunicators. Cavite? Nasaan ba kayo? Santo Tomas, Batangas. Tapos magpapahatid kayo sa Pila, Laguna. Personal na ano na po yan. Sana po medical assistance po or medical transportation po ang hinihingi mo. Kahit prank calls lang, inire-record pa rin nila kung ilang beses nang nanloloko ang caller, pinadadalhan ng text message. Nini-message po natin sila na not to use this emergency line because this is dedicated exclusively for emergency. Nakaka-distract kayo ng serbisyo. Pinapamonitor natin yan na nababawasan naman po itong number na ito. Pero ang ganitong problema, matutugunan na nila kapag naipatupad na ang modernization sa kanilang sistema. Malolocate na po natin, meron na pong emergency location services. Pupuntahan kayo, andyan ang kapulisan natin para mag-file ng kaso laban sa kanila. Buhay ang nakasalalay sa bawat tawag na kanilang tinatanggap. Kaya naman panawagan ng Emergency 911 National Office, huwag itong paglaruan. Laging isipin na paano kaya kung ang emergency call mo naman ang maunahan ng prank calls. Magpo-propose rin daw sila sa Kongreso ng parusa para sa prank callers. Plano rin ng DILG na isama sa ilulunsad na Unified 911 Emergency System ang help desk para sa mental health concerns. Ide-deploy daw ang mga trained professional mula sa National Center for Mental Health para magbigay ng psychosocial support. Plano na rin dagdagan ng telecommunicators na sa ngayon ay 42 pa lang na nahahati sa dalawang shift. Ayon sa DILG, target na ipatupad ang full nationwide rollout sa Agosto o Setyembre ngayong taon. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino ang inyong saksi. Malaking tipid para sa maraming estudyante ang 50% discount sa pamasahe sa LRT at MRT. Pero may ilang hindi na nagpadiskwento dahil sa mahabang pila sa mga student lane. Saksi si Joseph Moro. Sa bagong lagay ng student lanes na ito sa LRT2 Legardo Station sa Maynila, pumila ang mga estudyanteng nag-uwian kaninang hapon. Kabilang sa mga nagtsaga si CJ. Pasok po minsan is mga 5. Nagsasabay-sabay po doon, mahaba po talaga yung pila. Po, dito naman po discounted, then maglilista na lang po. Naglagay ang LRT at MRT ng mga student lanes dahil itinaas na nila yung discount mula 20% at ginawa itong 50% para daw mas madali yung pagpoproseso ng mga discount para sa mga estudyante. Epektibo ang discount hanggang 2028 pero para lamang sa mga single journey tickets. Halimbawa, yung 15 pesos na minimum ng pamasahe magiging 8 pesos na lamang. Pero para ma-avail ang discount, tinitingnan pa ang ID at inililista ang apelido, student ID number at nagpapapirma sa counter. I think all goods naman since sila naman din yung nagkahawak. Yung first time is hindi naman full. So, hindi naman din siya yung full details yung nalalagay. Kaya may mga hindi na lamang nagpapadiscount para di na pumila at makabiyahe agad. Hindi na po. Mayaman pa. Opo, kaya pa naman po. Hindi pa po pecha ni peligro. Sa MRT3 Cubao Station naman, may mga ilan na rin pumila sa student lane para makatipid. Less na yung iaalat kong pera sa transportation costs ko. Magamit ko siya sa school. Malaking tulong po. Yung nababawas po sa
50% na to, pwedeng magamit sa pangkain. Ang LRT Line 1 na pinapatakbo ng isang pribadong kumpanya maglalagay naman ng queuing system para hindi ma-delay ang mga estudyanteng kukuha ng discount. Sabi ni Transportation Secretary Vince Dizon, naglagay sila ng student lanes para mas madali daw ang pag-verify ng student discounts. Required anya ang ilang detalye para masuri ng Commission on Audit o COA kung tama ang gasto sa programa. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Isang recruitment agency sa Maynila ang nabistong nag-aalok ng trabaho abroad kahit na wala naman ito sa mga active job orders sa ibang bansa. Ayon sa Department of Migrant Workers, ipinasara na nila ito, gayon din ng kakuntsatang travel agency. Saksi, si JP Soriano. Nag-a-apply para maging fruit picker ang dating OFW na si Clem, di niya tunay na pangalan. Pero hindi raw siya makaalis-alis kahit nagbayad na ng placement fee at iba pang requirement. Nag-down po ako ng 100,000 para sa processing fee daw po nila. Hanggang ngayon, di na po ako nakaalis. Lagi kaming nare-refuse sa Poland Embassy po. Sa mga dala namin papel na which is alam namin peke na pala yung mga ibang dokumento namin. Dito na isinumbong ni Clem ang Reliable Recruitment Corporation sa Department of Migrant Workers. Sa pakikipag-ugnayan ng DMW sa Manila Police, natuklasang kumukuha ng mga aplikante ang Reliable Recruitment Corporation pero ang inaalok na trabaho wala pala umanong aktibong job orders. Nakasaad sa batas na para makapag-recruit kailangang may active job orders na makikita sa database ng DMW. Nang puntahan ang recruitment agency sa Ermita, Manila, walang mga staff sa loob. Agad na itong pinaskilan ng closure order ng DMW. Lumabas din sa investigasyon na may kakuntsaba umano itong travel agency. Kasi conduit sila nung recruitment agency na registered, ang nangyayari, dun sila nagse-seminar, tapos dito naman sila nagpa-process sa travel agency. Ito yung modus na ginagawa ng ating dalawang agencies. Sa isang operasyon, nagpanggap na aplikante ang isang police asset at nagpunta sa Raven Air Travel Tours and Consultancy. Siningil daw siya ng down payment na 70,000 pesos para maproseso raw ang kanyang application. Hindi po inabot nila sa akin. Siya yung tumagat ng pera? Passport nila ito. Aplikante. So marami kayong passport dito. Ang tumanggap ng mark money, napaiyak na lang at lumapit sa isa sa mga kasamahan sa ipinasarang travel agency. Agad din siyang inaresto ng MPD. Ipinasara rin ang naturang travel agency. May mga palipad na, may mga paalis na. At ang nakalagay sa envelope, recruit for departure, no? Under process ang recruitment. Saan ka nakakita ng isang travel agency pwedeng mag-recruit at pwedeng magpaalis ng OFW? Ilang beses naming sinubukang kunin ang panig ng Reliable Recruitment Corporation at Raven Air Travel Tours and Consultancy pero wala raw maaaring magsalita sa kanila kaya iniwan namin ang aming contact number at email. Para kay Clem, masaya raw siyang wala nang maloloko pero Sinanla ko po yung lupang kinatitirikan ng aming bahay po para lang po mag-process sana sa naloko na po wala na po tayong magagawa. Bahala na po yung nasa itaas na magbigay ng sa kanila po, kaparasan po. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, ang inyong saksi. Inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa tumaas sa 1.4% ngayong Hunyo. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority, ilan sa mga pangunahing nag-ambag sa pagbilis ng inflation ang mabilis na pagtaas ng singil sa kuryente at mas mabilis na pagtaas ng tuition. Ayon sa PSA, maaaring tumaas din ang inflation rate sa mga susunod na buwan kung hindi maaagapan ang pagmahal ng ibang bilihin tulad ng baboy, manok at isda. Batid daw ito ng Department of Agriculture kaya may nilalatag na raw silang mga plano. Sa kabila niyan, sabi ng PSA, mas gumaan ang gastusin para sa bottom 30% dahil sa bumababang presyo ng ilang bilihin tulad ng bigas. Dagdag ng mga cold storage facility, planong ipatayo sa General Santos City.
Sinabi yan ni Pangulong Bongbong Marcos nang pangunahan niyang inspeksyon kanina sa Fishport Complex sa lungsod. Matapos marinig ang hinaing ng mga mangingisda kaugnay sa kalidad ng mga isdang umaabot sa merkado. Tututukan din daw ng Pangulo ang pagtugon sa problema ng mataas na gastusin sa pagbiyahe ng mga nahuhuling isda. Magtatayo tayo ng mga fish port, mga agricultural port para mabawasan ang ating transport cost, pati ice plant para doon sa maliliit na bagsakan, mayroong pagkukuhanan ng yelo para hindi lamang para doon sa lugar, para paglabas, paglalaot ang mga bangka, may dalang yelo para laging sariwa yung inyong huli. Nanguna rin ang Pangulo sa pamamahagi ng tulong pangkabuhayan sa maliliit na mangingisda. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Balak ng House Prosecution Panel na magsumite ng motion sa Senate Impeachment Court para idaos na ang pre-trial sa reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Malamang sumunod na rin ang mga prosecutor na ipadala sa impeachment court ang hinihingi sertipikasyon. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Kahit anila wala itong basehan sa konstitusyon o batas, malamang sumunod pa rin ang Kamara sa utos ng impeachment court na magsumite ng sertipikasyong interesado itong ituloy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon yan sa isa sa mga magiging prosecutor. Pag may order yung korte, kahit na gaano mo no matter how wrong or stupid that order is, you still usually end up complying just to satisfy the court. May constitutional basis ba or basis in law? Ako, I find no basis eh. Kasi once it is filed, it's already there. Na parang it's like, bakit mo pa ipatanong? We filed it nga eh. May problema talaga, di ba? Questionable. Wala namang legal basis eh. Sabi pa ni ML Party List Representative Laila De Lima na inaasahang magiging bahagi ng House Prosecution Panel, tila tinatrato raw ng impeachment court ang Kamara na sunod-sunuran lang sa lahat ng iutos nito kahit wala naman daw basehan sa konstitusyon o sa rules. Para umusad na ang impeachment proceedings, balak ng House Prosecution Panel na maghain sa Senate Impeachment Court ng mosyon para idaos na ang pre-trial. Welcome naman para sa impeachment court ang kahandaan ng Kamara na tumugon sa ikalawang certification na hinihingi nito. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Pumanaw po sa edad na 78 ang veteranong showbiz columnist, TV host at talent manager na si Lolit Solis. Kinumpirma ng anak niyang si Sneezy ang malungkot na balita. Ayon kay Sneezy, inatake sa puso ang kanyang ina habang nasa ospital. Bumuhos ang pakikiramay para kay Solis ng mga nakasama niya sa industriya. Si Solis ay dating host ng Star Talk dito sa GMA. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.